Hindi po ako nagsasawang magsabi na napakaganda talaga dito sa ating bayan ng Mabini. Hindi lang po sa kalupaan, pero lalong-lalo na sa karagatan. At kung napansin po ninyo na sabi ko dito sa bayan natin, ay dahil gaya ng kunento ko po kanina, higit isang quarter, isang kaapat na po ng isang siglo, ay kami po ng pamilya ko ay mga constituents nyo dito sa Mabini, particular po sa San Teodoro, dahil naging bahagi po kami sa pagpapatayo ng planet dive at sa ganung pamamaraan ay pagiging mamamayan nyo po dito sa ating bayan. At nakita po namin, naranasan at laging nakatatak sa aming alaala, world class po talaga ang Mabini. At kahit nawala na po sa amin yung aking late husband na si Frank Barakel, kami po ng aking 4 na anak ay patuloy na ipinagmamalaki po iyon. Yung kalidad ng buhay at kalidad din ng kalikasan dito sa bayan ng Mabini. Marami po kaming karanasan noon hanggang ngayon na enjoy po talaga namin yung ganda ng ating mga likas yamang dagat dito sa Mabini. Dahil po sa pamumuno ninyong lahat sa pag-aalaga sa ating ecosystem dito. Yung pagiging bahagi po ito ng center of biodiversity sa buong planeta natin. At sa tulong din ng ating mga bantay dagat na pinananatili yung ganyang status ng pagkadalisay at pagkapuno-puno ng buhay ng ating karagatan dito sa Mabini. Kaya sisiguruhin ko po at makatitiyak kayo na tuloy-tuloy po yung aking pakikipag-partner sa inyong lahat ng mga pinuno dito sa Mabini sa pag-sustain sa kanya at patuloy na pagpapaunlad. Dahil kakampi po ng bawat Batanggenyo at lalo na ng bawat taga-Mabini ang inyong kababayan po na si Risa Ontiveros. Salamat po. Ilang pong magandang balita po mula sa pagtatrabaho po natin sa Senado bilang tagapangulo nga po ng Senate Committee on Health. Mag-counterpart po kami ni Ma'am, ni Consi, sa pagiging chair ng Municipal Committee on Health. Andyan po yung Magna Carta of Barangay Health Workers. Yan po ay nasa second reading na po muli. At ito ay para ayusin ang mga sweldo, benepisyo at dagdag na suporta sa mga BHWs natin dito sa Mabini at sa buong Batangas at maging sa buong Pilipinas. Yes po, ay talagang kailangan palakpakan ng ating mga BHW, backbone talaga ng pagpapatupad ng ating pamahalaang bayan sa universal healthcare dito sa Mabini. Andyan din po yung Philippine Geriatric Center Bill. Papasok na po sa BICAM process po yan kasama ng mga counterparts namin sa House para magkaroon na po tayo ng isang specialty center para sa kalusugan ng ating mga lolo't lola at gayon din mga regional centers para sa kanila. Andyan din po yung tinatawag na HOSIP, Health Outreach for Seniors and Indigent Patients Bill, na ito ay magbibigay ng mandato at suporta sa bawat LGU na yung mga wheelchair, hearing aids at iba pang assistive devices ay pwedeng dalhin na diretso sa tahanan ng ating mga seniors at indigent constituents na nangangailangan ng mga ito, na hindi na nila po kailangan pumunta pa sa ating mga health centers. Bilang din pong tagapangulo ng Senate Committee on Health, minomonitor ko po lagi yung ating mga pambansa at mga panlokal na programa tungkol sa o para sa mga bagong ina at mga bagong luwal na sanggol sa ilalim ng kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Ito po yung para mayroong sapat at dekalidad na nutrisyon mula sa pagbubuntis, nasa sinapupunan pa hanggat tumuntong sa ikalawang kaarawan ang bata. Para optimal po ang pag-unlad ng kanyang katawan at kaisipan, na yun po ang pundasyon na hindi na po ganap na mahahabol kung sa later stage in life, para ganap din pong matuto sa pag-aaral at makapaghanda sa pagtatrabaho at pagiging ganap
na adult at mamamayan balang araw. At bilang bagong tagapangulo rin po ng Senate Committee on Economic Affairs, tinututukan ko po yung pag-ahon tulad ng binibigyang prioridad nyo dito sa Mabini, pag-ahon ng ating mga vulnerableng sektor. Gagaya na po ng mga tsuper, mga mangingisda at magsasaka at mga OFWs ngayong mga panahon ng gera pa rin sa Middle East at nagpapatuloy na oil crisis dito sa ating bansa. Meron po akong sinusulong na 53 billion pesos supplemental budget. Nakasama po doon, opo, salamat po, para po sa kanila ito, yung mga vulnerable sector na binanggit ko, at sa loob po ng 53B na iyon, yung 12 billion pesos para sa agarang pagsuporta sa ating mga tsuper at operator sa public transport sector. Nabanggit ko na rin po yung krisis. Alam po natin, tuwing may personal, pampamilyang krisis, dagdag pa pag may pambansang at ito ngayon, pandaigdigang krisis, napakaraming hamon po ang hinaharap ng bawat mamamayan at bawat pamilya natin, bawat bayan. At hindi po bago sa akin, kahit sa personal, kahit sa buhay namin ng aking mga anak, itong mga ganitong hamon. Mula nung bata po ako, Mayor, Vice, ang biro ko po noon child laborer ako. Alam to ng mga SK leaders natin. Kasi teenager pa lang sa high school hanggang college, early 20s, natuto na po akong rumakit noon. Nagtrabaho po ako bilang nagdadub sa mga cartoons. Later, nag-audition ako para sa mga dula, para umawit at umarte sa teatro. And later, para maging host sa iba't ibang mga programa. Bakit? Tulad ng maraming kabataan at estudyante ngayon, para dugtungan yung allowance namin. Lalo na panganay ako, meron pa akong 5 nakababatang kapatid. So naranasan ko pong, nung nasa student council na ako sa college, umutang sa mga kasama ko sa student council, madagdagan lang ang allowance naming 6 na magkakapatid. At yung ganyan pong disposisyon na gagawa ng paraan, nagpatuloy hanggang syempre naging solo mom na ako nung nawala na nga si Frank. So, may panahon na silang 4 ng mga anak ko ay lahat nag-aaral pa. And umutang ako ulit sa mga ninong at ninang nila para maitawid hanggang makapagtapos sila. Hindi ko malimutan, kanina naikwento ko na rin, pero hindi ko talaga malilimutan yung kahera dun sa high school ng panganay ko. Kasi nung panahon yun, binabayaran ko yung tuition niya buwan-buwan para lang masustain. And nung 40th installment ko, magtatapos na siya sa high school, tuwan-tuwa yung kahera at sabi niya sa akin, "Ma'am, nakaraos tayo." At hindi niya sinabing nakaraos ka. Sinama niya yung sarili niya. Sabi niya, tayo nakaraos tayo kasi damang-daman niya yung pagsusumikap ng magulang, lalo na solo parent, para lang maitawid yung mga anak at makapagpatuloy sila sa pagpapangarap at pagganap sa pangarap nila sa buhay. Tapos, bago din ako naging senador, ngayon, sa second term, ilang beses din akong natalo. Tumakbo ako nung una, talo. Tumakbo ng pangalawang beses, natalo ng pangalawang beses. So, doon po nagsimula yung, may nakakarinig ako ng, ay, kulelat naman yan lagi sa survey. Wala na yan, hindi na uubra pa yung mga pangarap na yan o yung mga pagsusumikap na yan. Pero, hindi po ako huminto at humarap pa rin sa mga laban na sinabi ng iba ay imposible. Nagpatuloy po ako. Tulad natin dito sa Mabini, nagpapatuloy sa harap ng anumang hamon para maganap yung pangmatagalang pangarap para sa ating bayan. Kaya tiwala po ako, mga minamahal kong mga kababayan dito sa Mabini. Ano pa mang hamon sa buhay, ano pa mang krisis sa buong mundo, kaya natin ito. Mula Senado hanggang dito sa ating bayan ng Mabini, palakasin po natin lalo ang ating koordinasyon at pakikipagtulungan. Kasama niyo po ako lagi, mga kababayan. Yes po.
Patuloy na mananatiling bukas ang opisina ko sa pakikipagtulungan at paglilingkod kasama ninyo. So, muli po, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa akin. Mabuhay ang Mabini, mabuhay si Gat Apolinario Mabini, mabuhay ang Pilipinas.